Bali nag-slide po tayo dun sa School of Leadership. Yun pong isa sa subjects na tinatakil po natin, dinidiscuss po natin is about sa essential Christian doctrine. Tsaka po yung MacArthur Bible Handbook. So, ito po ay bahagi po ng essential Christian doctrine. So, para sa atin po mga Christians, mahalaga po ito na madaanan po natin sapagkat dito po tayo magre-rely dun sa foundation po ng Word of God. Hindi po tayo nakatingin po sa numbers po ng students. Pero, ang importante po kasi ngayon, may send ko po, may pasa ko po yung information po natin pong pinag-aaralan. Regardless po yung quantities, yung bilang po, hindi po, importante po mag-fellowship po tayo at mapag-aralan po natin ito pong ating topic. At then salamat sa mga nag-send ng assignment. May 3 po tayo nag-send. Pero okay lang po yun. Bali ito po actually meron pong questionnaire sa ilalim nung ating content. Bali ang title po nito is Bibliology. Narinig nyo na po yung topic niyo, Bibliology. Okay. Okay, so ang pag-aaral po ng Bible o ng Biblia ay nakatuon po sa salita po ng Diyos. At everybody knows naman po na ang lagi po nating content ay about sa Word of God. So pag sinabi po nating Bibliology sa ating pong lengguwahe, ito po ay pag-aaral tungkol sa salita po ng Diyos, tungkol sa Bible. Sapagkat ang Biblia nga po ang siyang inspired source of knowledge about God. Ito yung pinanggagalingan, pinagmumulan ng buong kaalaman, ng lahat ng kaalaman at ng katotohanan tungkol sa Diyos, ang Bible. Like for example, tungkol sa Diyos, tungkol kay Jesus, sa ating Panginoong Jesus, tungkol sa kaligtasan, tungkol sa pangwalang hanggan o yung eternity. So, yung isang Kristiyano, kailangan po kagaya po natin, may tamang pananaw or no proper view na tinatawag pagdating po sa Bible. Sapagkat yung pagsamba po natin sa Kanya, yung pananalangin natin sa Diyos, yan, pagsamba, at yung pagpupuri at pagbibigay ng glory o ng luwalhati ay nakadepende po kung sino at kung ano ang pagkakilala natin, pagkaunawa po natin sa Diyos tungkol sa salita po niya. Kaya yun po yung dadaanan po natin ngayon. Okay. Alright, so yung Bible o yung Bibliology, habang dinadaanan at binibigyan po natin ng konting background sa ating pag-aaral, that this Bible is inspired. Inspired, o ibig sabihin kinasihan po ng ating Panginoon, or it is a breathed out by God. So ibig sabihin, pagka ito'y galing sa Diyos, mula sa Diyos, ito po ay importante po sa atin. At sinasabi nga po that this Bible does not contain any errors or contradiction or discrepancies. So pag binasa po natin to, wala pong pagkakamali or mga contradiction pagdating po sa mga konsepto from one verse to another verse or from one book to another book, from one testament to another testament. Kaya mainam po na magkaroon po tayo ng solid foundation pagdating po sa Bibliology o sa Bible. At ganoon din po naman, nakakatulong din po ito upang maunawaan natin yung kung sino ang Diyos, yung personality niya, yung kanyang kalooban, nalalaman po natin. At kung tayo naman nagbabahagi ng Word of God, so yun po, nakadepende po tayo kung ano po yung nakasulat na alagay at nandun po yung ating pagtitiwala nga po sa kanyang salita. Okay, so yung verse na ating pong gagamitin, actually marami po yung verses muli natin ipe-present ngayon. Pero ang sinasabi po natin ngayon, bagamat ito po yung mula sa Book of Psalms 119:105. Ito po yung malamang, alam niyo na po ito. Psalms 119:105. Ang salita mo ay lampara sa aking mga paa at isang liwanag sa aking landas. Or, your word is a lamp to my feet and a light to my path. Okay. Alright. So, since ang Diyos po, talagang sinabi na po niya na siya ay nagbigay ng isang, ng paraan upang tayo makalakad ng may kaliwanagan sapagkat
Sa mundong ito, alam po natin na punong-puno po ng mga struggles. Bagamat may struggle, may paghihirap, o may mga nararanasan tayong kahigpitan ng buhay na ito. Pero hindi pa rin nagkulang ang ating Diyos, sapagkat ang sabi niya, yung kanyang salita ay nagsisilbing lampara, nagsisilbing liwanag, sa ating landasin, at upang tayo makalakad ng may kaliwanagan sa buhay na ito, sa mundong ito, kailangan natin po ng salita ng Diyos. Ganun po yung sinasabi po niya dun sa verse ng Psalms 119, 105. Dahil po sa pagmamahal ng Diyos, pag-ibig ng Diyos, yun po yung katangian ng Diyos, na ayaw po niya tayong mapahamak. Ganun din yung iba, Kaya yung salita po ng Diyos, mainam po na alamin pag-aralan. So, one verse na madalas po nating naririnig is yung 2 Timothy 3:16-17, that all scripture is God-breathed and useful for teaching, rebuking, correcting, training in righteousness, so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. So since lahat po tayo ay nag-commit sa isang ministry o sa ating Panginoon, sa kanyang ubasan, sabi nga po nila, ay nandun po yung hawakan po natin, paninindigan po natin, gagamitin po natin ang Word of God para sa pagtuturo, para sa pagko-correct o pagtatama, at gagamitin po natin as tool for training in righteousness. Dahil lang sabi niya, ang katwiran po ng kanyang verse, that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. Every good work. Nang lahat ng kasulatan ay kinasihan at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan. Katotohanan na dito lang po natin matatagpuan sa salita po ng Diyos. Ating pong sinasabi sa ating binabahagi na itong Word of God, importante para malaman natin ang totoo. Maaaring mangyari sa atin o maaaring ginawa ng Diyos at gagawin ng Diyos sa isang tao na doon punong-puno ng babala ang Word of God, punong-puno ng pangako, punong-puno ng pagmamahal po ng Diyos. Sabi nga nila, love letter. Kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain at pagsasanay, para sa matuwid na pamumuhay. Sapagkat ang layunin nga po ng Diyos sa atin ay sabi nga po niya, tayo maging holy at maging banal. At dahil ang kanyang anak ay banal, so talagang sinasabi po niya na mamuhay tayo ayon sa kanyang katwiran o yung tinatawag na righteousness. Pero nandun po yung tulong mula sa Diyos upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Alright.